Hello, Dr. Grace Carol P. Beltran here, your dermatologist, dermatologic and aesthetic surgeon, your genetologist, and your obesity resource person. Ang topic natin ngayon ay medyo interesting, no? Kasi it is about aging, okay? So alam naman natin lahat na tayo ay laging stress out, no? So pag tayo ay laging puyat, pagod, galit, asar, inis, worry, mas madali tayong tumanda. At saka kapag tayo ay laging pagod, no? Laging overwork, mas madali rin tayong tumanda. Kaya i-discuss ko lang sa inyo na kapag ka ikaw ay nagtitreat ng aging problem, dapat you have to start on the deepest part of the face, okay? So, ano ba yung deepest part of the face? Ito yung tinatawag na SMAS layer. Ito yung parang structure na nag-e-envelope at nagsusupport ng mga muscle structure natin, ng mga fats at nagpo-protect din sa ating tissues underneath these muscles and the soft tissues, no? Kaya you have to correct first the SMAS layer. Kaya nga tayo may tinatawag na facelift, no? Kapag sobrang saging na ang problema natin, we have to correct the SMAS layer. Meron din tayong mga machines na pwedeng mag-correct ng ating SMAS layer by contracting it and tightening it so that it will shorten and it will lift the entire face and all the structures above it. So, we can do facelifting or yung mga energy-based devices na nagmo-modify ng ating SMAS layer para ito ay mag-contract at mag-tighten. Ngayon, kapag na-tighten mo na yung SMAS layer, ang susunod mo namang gagawin ay yung superficial layer, no? When you say superficial layer, meron tayong superficial na superficial at saka deep superficial. Yung mga deep superficial, we can add fat injections, okay? Pwede tayong mag-introduce ng fat injections or filler injections, yung mga volumizer filler injections. So, pag na-fill up na natin yan, tataas lahat ng mga uka-uka sa ating muka at tayo ay magmumukhang bata. Ngayon, syempre, hindi pa rin perfecto kung marami ka na talagang problema. Kunyari, sabi natin nasa 60 to 70 years old ka na or more, no? Bukod dun sa mga deep wrinkles, kailangan mo ding i-address yung mga superficial wrinkles, kagaya ng mga fine lines, okay? Yung mga, mga depressions na hindi masyadong malalim, pero may depression pa din. Then you can do filler injections also, but ito yung mga tinatawag natin na polynucleotides or mga collagen injection o yung mga biostimulator in the form of hyaluronic acid na i-inject mo sa superficial layer ng skin para na-address mo yung deep, mid, deep at pinaka-superficial layer. So, ganun ang pagtitreat natin. Tapos kung yung texture ng skin mo ay hindi pa maganda, then you could also use energy-based devices, yung mga laser na tinatawag natin. How do you do that? You can mga fractional laser, carbon dioxide laser, at marami pang iba. Napakarami ng mga ayan, yung mga radio frequency, mga yung IPL, erbium YAG, yan, no? Yung mga ganung na mga laser. Marami kasing klase ng laser. Tapos yung mga yung mga pico laser, pwede rin yun. Tapos kapag ikaw naman, yung mga biostimulator naman na gusto mong ilagay, pwede tayo yung PLLA, PMMA, KAHA, okay, lahat yan, no, pwede. Meron pa tayong yung mga stem cell din na pwede nating inject, no. Kung ayaw nila ng laser, we could also use botulinum toxin injections, no. Ang dami natin pwede, meron tayong tinatawag na liquid facelift using botulinum toxin. Tapos meron din tayong yun nga, yung sinabi ko kanina, yung mga stem cell, no, procedure na pwede natin gawin. Yung thread lift, hindi ako masyadong fan of thread lift kasi ang experience ko dyan sa thread lift, pag natunaw na yung thread, bumabalik lang din sa dati yung mga problema, no? Kaya maganda siya sa umpisa, talagang ang ganda-ganda, lifted na lifted. Pag natunaw na yung threads, bumabalik lang siya sa dati. Ayun. Tapos meron din tayong pwedeng gawin na microneedling, ito yung mga superficial na to, mga chemical peels, ito yung mga superficial areas na dapat nating i-correct, no? Pero bukod dito, meron din tayong stem cell or regenerative therapy, no? Stem cell infusion.
na nakakapagpaganda ng skin natin, ng ating buhok, at saka yung complexion natin, no? Meron din tayong tinatawag na gadget, actually, yung ginagamit kong gadget ngayon, napansin ko parang kumapal yung buhok ko, pero I still cannot make a very concrete conclusion kasi sa akin palang experience to. So, I will try to ask people who are starting to use this gadget, yung transcutaneous auricular vagus nerve stimulation. Anyway, nakikita nyo naman yung buhok ko medyo makapal siya than before, no? Tsaka, mas maganda siya actually now. Pati yung kilay ko mas gumanda. So, yun, if you want an anti-aging procedure, then you can just ask me, approach me, kasi ang dami na pong available. Meron din tayong mga collagen injection, no? Ang dami-dami na pong available talaga. Hindi ko na nga maalala lahat kasi sa dami na nang ginagawa ko, no? Kaya, tapos yung mga scar treatment, kung superficial irregularities ang problema mo, yan, meron din tayong scar treatment, no? Meron tayong punch grafting, meron tayong microneedling, meron tayong, again, stem cell treatment, and then we can also use other treatment for scars like fillers and then tunneling, no? Ayun ang mga ginagawa natin for scars. So, lahat po ng inyong problema ay may solusyon. Kaya, if you are really interested to do these procedures, dahil magde-December na, may reunion na naman tayo, dapat maganda tayo pagdating ng reunion, gawin nyo na habang maaga pa. Tsaka may promo po kami sa regenerative medicine. May promo po kami, napakaganda ng promo na to, kaya yung mga may sakit dyan na kailangan ng stem cell infusion, punta na po kayo. Ayan. Yung mga may sakit dyan na kailangan ng stem cell infusion or regenerative medicine treatment, may bago na po tayong supplier na napakaganda at magaling ang talaga yung resulta nila. At saka bumaksak ang presyo nila I think just for 2 months. Kaya kung gusto niyo po mag-avail, just try to get in touch with my numbers above, and please like, follow, and share my account.